watching right now, particularly sa pamilya ng mga jeepney driver na nakisama, nakiisa sa programa ng lungsod ng Maynila, kung saan ito'y nagbibigay ng libreng pamasahe o libreng sakay sa buong lungsod ng Maynila. Ay mayroon pong balita kagabi at mukha pong epektibo na ngayong umagang ito na patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel or crudo for that matter. At ayon po sa mga balibalita at mga data na available ngayong umaga, ito ay nag-average between 17 pesos to 19 pesos. Madalit salita, 18 pesos po halos ang itataas ngayong araw na ito. At hindi lingid sa inyong kaalaman, mga nanay tatay ko, na ang inyong lungsod ay gumawa ng paraan, in our own little way, na maibsan ang inyong mga gastusin sa araw-araw sa loob ng krisis na ito since last week o bago mag-Holy Week. At kahapon ay nag-resume po ang ating libreng pamasahe program na kung saan ang ginamit po natin ay yung mismong mga jeep na inyong sinasakyan na taga-lungsod ng Maynila. At gusto ko pong ipabatid sa inyo. Ngayon po may una, nasabi ko na po yung bad news. Bad news talaga ay yung pagtaas ng crudo. But I have another sets of good news. The first good news is that yesterday, nadagdagan po tayo ng 7 jeep na sumali sa atin, jeepney driver. No? Ngayong araw na ito, kanina pong mga di po ako nagkakamali, mga alas 11 o pasado alas 11 mag-alas 12 ng hating gabi, ay kausap ko po ang grupo naman ng humigit kumulang 60 miyembro ng Balot, Blumentritt, H. Lopez, and so on and so on. At sila po ay sasali na rin sa ating programa. Kaya po ngayong araw na ito, malugod ko pong ibalita sa inyo na madadagdagan po tayo ng 59 na babiyahing jeep na libreng magbibigay ng sakay sa mga tagalungsod ng Maynila. Sa mga manggagawa, empleyado, estudyante, sa mga minamahal kong lolo't lola, at sino mang mga dumadako or in and out of the city of Manila kapag nandun po sila sa rutang dinadaanan ng mga nasabing jeep. Yun po ang unang good news. Ngayon po, hindi rin kaila sa inyo na from when we started this program na libreng sakay at ginawa po natin ay hiniram natin sa mga operator yung kanila mga jeep at hiniram natin yung skill set ng ating mga jeepney drivers para makapagbigay ng libreng serbisyo sa taong bayan upang maibsan ang gastusin ng mga mananakay, mamamayan for that matter. Nagsimula po tayo sa 3,000. Ngunit nakalulungkot nung Lunes, nakaraang linggo, ay tumaas ng 12 pesos yung ating pong diesel. Kaya agad-agaran, a few hours thereafter, we made adjustment. Yung adjustment naman natin ay dahilan sa pinipilit natin maging masino sa paggasta ng taxpayers' money. At nakasave naman po tayo. At yung ating savings sa programa pang-araw-araw ay siyang idinagdag natin the same day. So from 3,000 naging 3,500. Sa I have said, no, kagabi, ang balita, ngayon, totoo na ang balita, tumaas naman ng halos 18 pesos. Kaya po, minabuti ng inyong lingkod na
ayaw ko naman masayang pagmamalasakit ng mga driver natin na nakikiisa sa programa ng Lungsod ng Maynila na tumulong kapagbigay ng libre serbisyo sa ating mamamayan. Meron din po silang pamilya. Bagamat taus-puso ang aking pasasalamat sa ating mga driver na nakisali sa ganitong programa, inuunawa ko naman yung kanilang ikabubuhay sa pang-araw-araw. Dahil sa pagtaas ngayong araw na ito ng krudo, ay lalong liliit yung kita na ibinibigay at ginagarantiya ng pamahalang lungsod ng Maynila. Kaya po, minabuti ko na magpasya na dagdagan ng 500 pesos na extra effective today. Ayan po, nasa screen nyo na po. No? So sa ating mga driver, pumanatag po kayo. Ituloy nyo lamang po ang inyong ginagawa. At hanggat kaya po natin ay gagawa po ko ng paraan upang matugunan naman ang inyong pangangailangang personal para sa inyong mga pamilya. At patuloy na maproteksyonan yung maiuwi ninyong neto or net income for the day. Dito po sa mga bago pa lamang nakakapanood sa programang ito, o programa ng Lungsod ng Maynila na libreng sakay, ay nag-umpisa po ito yung 3,000 at yun po ay pinagparti-parti natin kung saan may kapanatagan ang operator, tiyak na may boundary maibibigay ang driver. At yung driver may kapanatagan nakikita at mas malaki pa ang kinikita niya, garantisado at may peace of mind na may mauwi siyang maayos-ayos sa kanyang pamilya at meron siyang pangkrudo. At through some adjustment, ngayon pong araw na ito, sa lahat ng driver na nanonood, kung kayo'y nasa pila, pumanatag po kayo. Sa mga enforcer or MTPB, wag po kayong mag-alala, ipadadala po ng inyong direktor na si Dennis Biyahe ang karagdagang pananalapi para ibigay sa ating mga driver mamayang gabi pagtapos ang ating daily operation. Now, ang programa po natin ay tumatakbo ngayon, ika-4 na araw na po at bukas, Wednesday. Hindi ko pa po maipangako sa inyo kung tayo'y magtutuloy-tuloy. Dahil halos sumigit kumulang 4 na milyong piso ang ginagasta natin taxpayers' money para sa kapakinabangan ng mamamayan sa araw-araw sa programang libreng pamasahe o libreng sakay sa lungsod ng Maynila. But we will update you for whatever it is, whether it is going to continue or not. We'll be honest enough and fair enough to inform you in the coming hours or maybe tomorrow. But for the meantime, rest assured, tuloy ang pagbibigay ng pamahalang lungsod ng Maynila ng libreng sakay sa lahat ng mamamayan sa lungsod ng Maynila. At pati ang mga empleyado, estudyante o manggagawa na dadako sa lungsod ng Maynila at kung sino man ang mga ngailangan ng serbisyo ng jeep sa lungsod. At malugod ko pong ipaalam naman sa mga taxpayer of the City of Manila and the people of Manila. And I'm really proud of our jeepney drivers in Manila. Thank you for your service and effective service. Gusto ko pong i-inform kayo na yung first day natin ay nakapag-servisyo po tayo sa 129,665 na riding public. And second day of operation natin, 179,070 individuals or riding public. At ang third day natin ay record-breaking. Almost every day, record-breaking ang napagsiserbisyuhan ng libreng sakay at libreng pamasahe sa lungsod ng Maynila. Yesterday, we have served 194,325 riding public. So, madalit salita po, ang total natin ay 503,665
60 na po na riding public ang napaglingkuran ng ating masisipag, papagkawang gawa na mga jeepney driver na programa ng inyong lungsod na Maynila. So ito po ay maliit naming kaparaanan bilang lokal na pamahalaan na maibsan ng mamamayan ang lungsod na yung kinakaharap na suliranin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at most likely pati pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Hanggang dito na lamang po muna at pumanatag kayo mga batang Maynila, mga nanay tatay ko at mga minamahal kong lolo't lola. Ermi, I love you. I love you. Pipilitin ko po na maging responsive ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila sa day-to-day challenges natin while we continue to develop the city, while we continue to do our dreams and aspiration for the people of Manila. Hindi po yun nababalam, pumanatag po kayo. Kung ano yung mga paggawain bayan natin, mga pangarap nating serbisyo sa lungsod ng Maynila, ayun naman po'y tuloy-tuloy. Habang kinakarap natin ang krisis na ito, nang maitawid natin ang mamamayan. Kaya pumanatag kayo sa maliit naming kaparaanan, hindi po kami titigil na maganap ng kaparaanan na makapaglingkod ng episyente at maayos sa bawat isa sa inyo. Kung kayo po'y nakapanood ng maikling live na ito, ay nais ko pong ipakiusap, please do share this broadcast. Mas marami tayong ma-inform para properly guided ang bawat isa sa atin sa lungsod at pati mga kaibigan nating dumadako sa lungsod ng Maynila. For now, ito po ang inyong lingkod sa ating mga jeepney drivers. Thank you very much sa inyo. I cannot do this without you. Sa mga operators, thank you very much sa inyo. Sa inyong pakikiisa sa programa ng lungsod ng Maynila. If I'm not asking too much, kundi naman po pagmamalabis sa mamamayan ng lungsod ng Maynila, kung sa tingin nyo na-appreciate ninyo yung ating mga driver, a simple thank you will do. Pero kung gusto ninyo, tulong-tulong na tayo. Pamerienday na rin natin, pamisa-misa, pag may sobra pa kayo dyan. Kaya baka may mga NGO dyan. Tulong-tulong po tayo. Yan ang aking panawagan. In fact, yesterday, I already called the attention or request to the private sector if they can participate in our program for libre sakay or libre pamasahe. Kailangan po natin whole nation approach. Krisis natin ito. At hindi natin maituturo sa ibang tao ang ating mga daliri. Kasi at the end of the day, wala namang pumbisang mangyayari doon. Pero ang pagkilos, agarang pagkilos, episyenteng paggamit ng mga resources ng pamahalaan at partisipasyon ng mamamayan ay sa tingin ko po, I may be wrong, pero personal assessment ko, makakatawid tayo, makakaraos tayo sa krisis nito. For now, stay safe, stay healthy. Ito po muli ang inyong lingkod, si Yorme po. Nagsasabi sana nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan. Stay safe and healthy at pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Manila, God first.